Okay, good afternoon, my dear brothers and sisters. Share natin to 1 John 2:3. Okay, the law of sin and death and law of the spirit and life. Okay, ano ba ang law of sin and death? Ito ang mga gawa na hindi nakapagbigay glory sa Panginoon. Ang mga anak ng Diyos ay hindi na dapat nanghahamak ng kapwa. Ang mga anak ng Diyos ay hindi na dapat magalitin at matampuhin. Ang mga anak ng Diyos ay hindi na dapat tinatawanan ang mga pananaw ng iba. Ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat tinatawanan o gumagamit ng mga laughing emojis upang maliitin at ipahiya ang kapwa. Ang mga anak ng Diyos na humahamak sa kanilang kapwa ay kulang sa sariling bait ayon sa Proverbs 11:12. Ang mga anak ng Diyos ay dapat iwan na ang mga elementary teachings about sa faith, gawa, bautismo, life after death at iba pa. Ang dapat gawin sa mga tunay na mga anak ng Diyos ay ang gawin ang lahat-lahat ng makakaya upang mga utos sa law in the spirit and life ay magiging ilaw sa buhay. Law in the spirit and life. Ang mga utos na ito ay ang nagbibigay guidance sa bawat anak ng Diyos upang turo about perfection. Dito sa Hebrews 6 at James 1:2-4 ay mag-so shine sa ating buhay. Ang perfection ay dandahang mapapasa atin kapag gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang matustusan ang ating faith ng mga faith supplements o mabubuting pag-uugali at asal. Ang 2 Peter 1:5-7 ay mga pamamaraan upang mabubuting asal at ugali magiging ilaw na mag-so shine sa ating buhay. Ang Luke 8:15 ay nagtuturo upang ating faith ay magkakaroon ng patience sa bawat aspeto ng buhay. Patience na magbubunga ng joy in facing difficulties, joy na nagbubunga ng self-control o stillness, so that we will become perfect, complete, and lack nothing. Ang ating buhay spiritual, so that we will become perfect, complete, and lacking in nothing. Ang ating buhay spiritual ay nais ng Panginoon na mapapasa atin sa bawat aspeto ng buhay. Ang James 1:4. Ang pagkakaroon ng mga karagdagang joy, patience at self-control sa panahon ng trials o sa panahon ng debate ay dapat ilaw na patuloy na lumiliwanag habang buhay pa tayo. Kaya patuloy natin hingin sa Panginoon ang mga karagdagang pagbabago sa ating mga ugali at asal upang magkaroon na tayo ng joy, patience at self-control in facing our challenges. Without building a Christ-like character, maturity is very impossible. May grace and peace multiply. Thank you, bye-bye, and God bless.